Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Kumusta po? Ano po ba kayo? Oo. Kami ho alas 6. Opo, start na po yung aming dinner. Salamat sa Panginoon sa nakalipas na maghapon. Tayo po'y malakas pa rin. Nakikita ko tayo tonight. Ibig sabihin, napakabuti ng Diyos sa atin. Umabot pa tayo sa gabi, no? May plano pa si Lord sa atin, mga kapatid. Let us all be thankful to God kasi itong buhay po natin, hiram lang sa Diyos. Magandang pasalamatan lagi ang Lord sa buhay natin. In-extend ng Lord araw-araw, di ba? It's good magpasalamat araw-araw sa extension ng buhay. Alright, magandang panahon. Unlike kagabi, umulan. 2 gabi umulan dito sa Bacolod at nagkaroon kami ng tubig sa balon. Salamat sa Panginoon. At looking forward tayo sa gagawin ng Lord sa ating buhay sa gabing ito as we study. Opo. Tayo po'y magsimula na, tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Salamat, Ama, sa opportunity na meron kami tonight to study. Salamat sa mga kapatiran from different places na patuloy na meron pong pasanin na magdasal, matuto, mag-aaral. Salamat sa inyong patnubay. Salamat po sa lahat. I just want to thank you and praise you sa inyong gagawin po para sa aming Santo Papa Francis sa kanyang karamdaman. Sana po sa inyong kalooban siya po ay makarecover. Yun po yung panalangin ng karamihang Katoliko worldwide. At kami po ay nakikiisa sa pananalangin para sa aming Santo Papa. Kahabagan niyo po siya. Pinagdarasal namin tonight as we study patungkol sa katekismo na sana po ay ma-enlighten na aming isipan, mas maging closer kami sa Panginoon. At magamit namin yung opportunity, yung access kay Mama Mary, access po sa mga santong buhay sa langit na pwede naming hingian ng dasal dito sa lupa. Salamat po sa opportunity for tonight. Tulungan nyo kami na maging maganda po yung aming pagtalakay. Pinabalik po namin sa inyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Alright, mga kapatid, maraming salamat. Magandang gabi ho. Diretso na po tayo, mga kapatid, ha? Oo. Dako muna tayo sa ating question and answer. Di ba? Maganda to na itong question and answer na ito ay galing po ito sa My Catholic Life. Opo. Salamat, mga kapatid, for joining tonight. Bobby, salamat. Pipito Barbon, Atia Montejo, salamat po for joining. Now, ang question natin for tonight, if Adam and Eve didn't sin, would Jesus still die? Kung si Adan ho at saka si Eva ay hindi nagkasala, mamamatay pa ba si Jesus para sa ating kasalanan? Alam niyo yung tanong na ito, kung hindi ka pamilyar sa salita ng Diyos, baka sabihin mo, yes. Okay? Ang question natin, if Adam and Eve didn't sin, kung hindi nagkasala ang ating unang mga magulang, mamatay pa rin ba ang Panginoon para sa ating kasalanan? Okay? Or, if Adam and Eve didn't eat the fruit, would Jesus still die on the cross? Ang sagot po natin, no.
Anong purpose kung bakit ipapadala pa ng God the Father si Jesus kung hindi naman pala nagkasala yung ating unang mga magulang? Para saan? Mai-stress lang si Jesus nang walang kakwenta-kwenta? Nananahimik siya sa langit kasama ang God the Father and God the Holy Spirit eh. 'Di ba? Tapos pupunta siya sa lupa, wala naman siyang purpose dito. So, sagot natin sa question na if Adam and Eve didn't eat the fruit or if Adam and Eve didn't sin, would Jesus still die? Ang sagot natin, no. Jesus' death was because of our sin. Yun po yung pinaka-purpose. Bakit may incarnation? Bakit kinakailangang dumaan sa proseso si Jesus mula sa langit, magkakatawang tao, gagamitin si Virgin Mary, siya po'y ipapanganak, magiging tao. Mga kapatid, napaka-unique yung disenyo ng God the Father of sending His own Son, Jesus Christ. So sagot natin mga kapatid, no, Jesus' death was because of our sin. Now, had sin never entered the world, Jesus would not have had to die. Hindi niya kinakailangang mamatay kung hindi pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sabi po dito, itong tanong na ito ay sa isang banda medyo mahirap sagutin. Mahirap sagutin ng maikli at yung madaling maintindihan. Pero gumamit sila rito ng paglalarawan o paghahambing. Nang sabi nila rito, halimbawa yung iyong magulang ay nakakain ng poison. At ang resulta ng kanilang pagka-poison ay kamatayan. At ang natatanging cure sa kanilang pagkakalason ay tumanggap sila ng pagsasali ng dugo sa isang tao na hindi affected ng poison. Now, by analogy, sinasabi nila rito, si Jesus ay pumunta sa sanlibutan, wala po siyang kasalanan, hindi po siya apektado ng poison. So yung kanyang gagawin na divine transfusion, yung pagsasali ng kanyang sariling dugo kay Adan sa kay Eva at sa lahat ng mga descendants na naapektuhan ng laso ng kasalanan. Malaki po epekto nito. The blood of Jesus is what heals us as we receive His blood poured forth from the sacrifice of the cross. Since si Jesus wala siyang kasalanan, siya lang yung nag-iisa o bukod tangi na pwedeng gumamot sa pagkaka-poison ng sanlibutan sa kasalanan. The blood of Jesus, mga kapatid. Now we receive His saving blood. We receive His saving blood by accepting Him into our lives. Especially po sa paraan ng sakramento at ng pananampalataya. Itong sacraments na ito at yung faith ay magkatambal ho ito. Parehas ito kailangan. Hindi ho katulad nung sa mga kaibigan nating protestante at evangelical, by faith alone, ligtas na daw. Sa Katoliko, hindi lang by faith. Importante yung pananampalataya. Pero malaki ang papel ng sakramento, mga kapatid. Yung unang tatlo, yung initiation, yung sacrament of baptism, pangalawa confirmation, tas yung Eucharist. Ang pinaka-entrance ng lahat ng sacraments ay yung the sacrament of baptism o yung binyag. So mga kapatid, alam na natin sagot natin dito. If Adam and Eve didn't die, would Jesus still die? Ang sagot natin, no. Jesus' death was because of our sin. Tatandaan po natin yon.
Hindi na kailangang pumunta pa ni Jesus magkakatawang tao kung wala naman din kasalanan. Kasi ang pinaka-purpose of coming ni Jesus ng kanyang incarnation, dahil nagkasala ang ating unang mga magulang. Actually, sila nagkasala pero naapektuhan ang humanity. Yun yung original sin, mga kapatid, na inaalis pagka ang isang tao ay nabibinyagan. Kaya ho, napakahalaga po nun na maintindihan natin yung konsepto po na yun. Alright. Now, let's proceed sa ating pinag-uusapan. Let's have a quick review kagabi. Nasa katekismo tayo ng Iglesia Katolika series. Now, remember yung prologue natin, mga kapatid, ano? Excuse me. Bago tayo dumako sa ating prologue, meron tayong goals, mga kapatid, sa ating ginagawa kada gabi na usapang Katolisismo. Meron tayong 5 na goals. Number 1, to have an informed mind, no? Dapat ma-inform yung ating isip. Pangalawa, gusto natin magkaroon tayo to experience yung growth, yung paglago, yung ating personal walk with Jesus Christ. Now, when I say walk, ito yung ating personal relationship. It matters, mga kapatid, mahalaga yun sa atin bilang Katoliko. Not only that, pangatlo, na kung tayo ay lumalago sa Panginoon, ito yung dire-diretso po na paglago, hindi po yan tumitigil. Dapat nagmamature tayo. Wala pong matured, yung past tense, tapos na, maturing. Opo. Day to day po yan Habang na-inform yung ating mind, nag-grow tayong dahan-dahan, and it's a process, yung ating personal walk with Jesus. Pangatlo, nagmamature tayo at may kasamang humility po yan. Ikaapat, natututo tayong mag-worship, okay, sa Diyos. Ikalima, dapat humantong ito sa ating paglilingkod. Yung tatlong virtues, yung faith, hope, and love, importante ito as we study. Sa anumang endeavor natin, kapatid, sa pamilya, sa ating personal life, sa ating ministries, involvement sa local church, sa ating parokya, etong virtues na to dapat ma-develop na dire-diretso. Etong faith, etong hope, etong love. Now, yung prologue natin, sabi po doon, 3 passages yung pinagkuhanan. John 17 verse 3, tandaan natin yan. Ikalawa, 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. At pangatlo, Acts chapter 4 verse 12. Pagkakaroon tayo ng quiz next week regarding dito sa prologue, ano yung 3 passages, ano yung pinag-uusapan sa prologue. Diba sabi natin, the life of man, to know and love God. Now, balikan muna natin yung passages. Ang sabi doon, Father, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Pangalawang passage, God our Savior desires. Si Jesus naman ang pinag-uusapan dito. God our Savior desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So makita mo yung Father doon sa John chapter 17 verse 3. Sa pangalawang passage sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. Si Jesus ay tinawag na God. Tinawag siyang Savior, mga kapatid, who desires all men. Yung salitang men dito, hindi ho yan tumutukoy sa mga lalaki. Yan po ay, it represents humanity, who desires all humans, sabihin na natin, to be saved and to come to the knowledge of the truth. Hindi lang para maligtas, kundi ho para magkaroon ng kaalaman doon sa katotohanan.
Pangatlong passage po, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala akong ibang pangalan, kundi pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Now, kagabi, pinag-usapan natin, ang sabi po dun sa paragraph number 2, ito po'y under dun sa pinaka-heading na ang buhay ng tao, kilalanin at ibigin ng Diyos. Ang sabi po sa ikalawang paragraph, upang palaganapin ang ganitong paanyaya sa sangkalupaan. Sinugo ni Kristo ang mga apostol na kanyang pinili at inutusan silang ipangaral ang Ebanghelyo. Sino po yung inutusang mangaral ng Ebanghelyo? Ang mga apostol. Sila po ay pinili. Sino ang pumili sa kanila? Ang Panginoong Jesucristo. Ano ang utos sa mga apostol? Na ipangaral ang Ebanghelyo. Ano ipapangaral? Ebanghelyo. Ang sabi po doon, humayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Ito yung utos. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at ituro sa kanila na tuparin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Tantuhin ninyo, ako'y sumasa inyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng sanlibutan. Yan ay makikita sa Mateo 28:18 hanggang 20. Pinalakas ng ganitong misyon ang mga apostol. At ang sabi pa sa Marcos 16 na sila po'y humayo at nangaral sa lahat ng dako. Nakiisa sa kanila ang Panginoon at pinagtibay ang salita na may kasamang mga himala. Ngayon po sa pangatlong paragraph ay ito po yung ating mababasa. Ang mga tumanggap ng tawag ni Kristo sa awa ng Diyos at tumugon sa Kanya ng kusang loob ay nakakadama ng ganyak na pag-ibig ni Kristo na ipangaral sa lahat ng dako ng sanlibutan ang mabuting balita. Ang kayamanang ito na galing sa mga apostol ay iningatan ng buong katapatan ng kanilang mga kahalili. Ang lahat ng tagasunod ni Kristo at tinatawag na palaganapin ito sa mga susunod na salit lahing-lahi bilang pamamahayag ng pananampalataya sa diwa ng pagkakaisa ng mga magkakapatid at sa pagdaraos ng liturhiya at panalangin. Isa-isahin po natin mga kapatid. Ang sabi sa paragraph number 3, ang mga tumanggap ng tawag ni Kristo. Sino po ang tumanggap ng tawag ni Kristo? Pangunahin po ang mga apostol. Ano po yung ibinigay ng Diyos sa kanila sa mga tinawag ni Kristo? Ang awa ho ng Diyos. At ang ginawa ho nila dyan ay tumugon po sa Kanya. Itong mga tumanggap ng tawag ni Kristo na nakakuha po ng awa ng Diyos ay tumugon sa Kanya ng kusang loob. Na sila po ay nakakadama ng ganyak na pag-ibig ni Kristo. Mahalaga po ito na ma-experience ng mga apostol yung pag-ibig ni Kristo. Kasi para maipasa yung pag-ibig sa iba, therefore, mahalaga po na maranasan muna ng mga apostol ang pag-ibig ni Kristo. Ano gagawin po nila? Na ipangaral sa lahat ng dako ng sanlibutan ang mabuting balita. Mga kapatid, yung mandato na ibinigay sa Mateo 28:18 hanggang 20, ang pangunahing pong binigyan ng mandatong yon ay ang mga alagad ng Panginoong Yesus. Yung mga apostol, yung 12. Mga kapatid, si Pablo po ay hindi po siya apostol para sa mga Hudyo. Siya po ay apostol para sa mga Hintil. Part pa rin si Pablo ng pinaka-overall plan ng God the Father. Kaya lang, doon siya nakafocus sa mga Hintil. Sa atin po, mga kapatid, ang ipangaral po ang mabuting balita ay napakahalaga sa ating panahon, sa
din po sa simbahang Katoliko ay inuutusan po tayo, ini-encourage po tayo sa tinatawag na evangelization. Ang paraan po ng ginagawa ni Brad Calix dito sa online, ito po ay bahagi ng evangelization. Lahat po ng ginagawa nating ministry, dapat ito ay papunta doon sa evangelization. Nang ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay ibabahagi, dadalhin natin sa mga taong wala pa nito. Yun bang encourage mo ang tao na sumama sa pagdalakbay na kasama ni Kristo? Medyo mahirap po yun sa isang banda, lalo na kung hindi mo naranasan yung pagmamahal ni Kristo. Hindi ka dumaan sa tamang proseso, na ikaw ay dumaan sa proseso na nakatikais ka, dumaan ka sa proseso ng katikismo, naniwala ka sa salita ng Diyos. Of course, pagdating sa binyag ang karamihang Pilipino, bata pa nung nabinyagan, katulad ko 1970 ako nabinyagan Hindi ko po alam yon. Nalaman ko na lang yun yung magkakatoliko na ako. Nalaman ko sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, ay anak, nakalimutan ko sabihin sa'yo, nabinyagan ka pala nung 1970. Kasi 1970 ako pinanak, December nabinyagan pala ako sa Katoliko nung taon na yon, 2 linggo pagkatapos akong isinilang. Hindi ko pa daw nagagalaw, hindi ko pa na yung yung aking yung ulo, hindi ko pa na ma-manage. Gumaganong-ganong pa raw yung ulo ko, parang mapuputol Ibig sabihin mga kapatid, patagal na pala akong Kristiyano, 1970 pa. Sa konteksto ng Katoliko. Opo. Kristiyano na pala ako, 1970 pa. Hindi ko alam. Nalaman ko na lang po latter part na Last year ko lang nalaman. Opo. Matagal na tinago ni Mama yung ika nga malupit na sikreto. Opo. Kaya po, ito pong mabuting balita na ito ay sa tingin ko mahalaga po ito sa panahon natin. Mahirap tayo magkwento ng isang bagay na wala po tayo. Yan po yung tandaan nyo. Pag hindi ka sigurado sa relasyon mo kay Kristo, mahirap magkwento na i-challenge mo yung iba na sumama sa iyo. Mahirap po, sa totoo lang. Opo. Kaya mangangailangan po yan ng katiyakan sa atin sa isang banda na yung relasyon mo sa Panginoon ay may direksyon. Opo. Kasi pag wala pong direksyon, ikaw mismo, hindi ka sigurado, medyo mahirap po yun sa isang banda Pag hindi ka sigurado sa sarili mo, sa pananampalataya mo sa Panginoon, parang mahirap sumama yung iba sa atin. Ang kayamanang ito ay galing sa mga apostol ay iningatan ng buong katapatan ng kanilang mga kahalili. Now, tandaan nyo, mula kay Kristo, papunta sa mga apostol, mula sa mga apostol, ipinasa yun doon sa mga church fathers, di ba? At mula sa mga church fathers po, kumalat na po yan. May pinagmulan. Mula kay Kristo, papunta sa 12 alagad, at yung mga na-disciple ng mga apostol na ito, ng mga church fathers. At mula sa mga church fathers, ay kumalat po yung ebanghelyo. Merong taong nagdala, may nauna, nag-initiate ang God the Father, pinadala niya si Jesus Christ, nagturo si Jesus, nagpagaling, di ba? Siya po'y nangaral ng Kingdom of God. Bago siya, si John the Baptist na muna. After ni John the Baptist, si Jesus Christ. Pagkatapos si Jesus Christ, yung mga apostol, at ang karamihan sa kanila nagbuwis ng buhay habang ibinabahagi nila ang salita ng Diyos sa iba't ibang bansa. Ayon sa
kwento sa Book of Acts, nagsipangalat ang mga Kristiyano noong unang panahon because they were persecuted. Dahil po sa persecution, ay kumalat ang iba't ibang Kristiyano sa iba't ibang lugar, dahilan upang naikalat ang mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng mundo hanggang sa nakarating sa Pilipinas. Dinala po ang Kristyanismo sa Pilipinas ng mga Spaniards. Yun po yung kwento sa Pilipinas. Mga Espanyol ang nagdala ng Katolisismo sa ating lugar. Pagkatapos yan, Amerikano, Protestante naman yung kanilang ibinigay sa mga Pilipino. Tapos Hapon, di ba? So baga, samot-sari yung pananampalataya sa Pilipinas pero naunang inintroduce yung Katolisismo sa ating bansa. At hanggang ngayon ay malaking porsyento pa rin ang Katolisismo sa Pilipinas. Mga kapatid, iningatan po ito ng mga apostol ng buong katapatan ng kanilang mga kahalili o yung pumalit sa kanila. Ang lahat ng tagasunod ni Kristo at tinatawag na palaganapin ito sa mga susunod na saling lahi. Yung next generation, importante po yan. Yung generation natin. Okay, yung generation ko iba eh. Yung generation ng mga millennials, iba ho yan. Yung generation ng mga isisilang sa taon na ito, iba hong generation yan. Nawan tanong sa atin, bago natin iwan ng sanlibutan, meron ka bang iiwan na mensahe sa mga kabataan? Sa iyong mga anak, sa iyong mga pamangkin, sa iyong mga apo. Ako may 2 akong apo eh. Opo. Mga maliliit pa ho yung apo ko eh. Opo. Anong iiwan natin sa kanila? Sa mga estudyante natin ngayon, anong iiwan nating mensahe? Sana klaro. Hindi natin kinakailangan makipagpaligsahan sa ibang denominasyon. Hindi ho. Tayong bilang Katoliko, may sarili tayong mensahe, may sarili tayong salita ng Diyos. Kompleto po tayo. Ang mahalaga lang sa atin, tutukan lang po natin yon. Sabi ko nga sa inyo, hindi na ito yung panahon para makipag-away ka sa protestante patungkol sa doktrina. Hindi po. Mag-focus tayo sa mga natitira sa parokya. May natira pa, di ba? Marami pa. Kaya nga sinasuggest ni Brad Calix, kailangan nating magdasal at dapat ispatan mo yun sa parokya, sino ba yung mga medyo bata-bata pa dyan na pwede mong turuan, pwede mong ma-disciple, pwede mong ipasa yung mga essentials of faith. Yun po yung plano ni Brad Calix. Yun ang mission ko, na hanapin mula sa aking parokya, dito sa Sumag, kung sino yung medyo bata-bata pa dyan na interesado na maging disciple ng Panginoon Diyos, siguro nasa kanilang mga late 20s, early 30s, na pwede ko ma-disciple. Kung meron pa akong 6 na taon para mabuhay kasi 54 na tayo eh. Diba? Kung 60 years old lang ako, kukunin ako ng Panginoon. Kung meron akong 6 na taon, gusto kong gamitin yung 6 na taon ko sa lupa na hanapin yung mga seryosong Katoliko at ipasa sa kanila yung aral ng Panginoon Diyos. Na ang gusto ko mangyari, Lord willing, pag naipasa ko ng ilang taon sa kanila yung essentials of faith, yung mga basics, yung mga dapat nilang malaman para tumatag bilang Kristiyano na Katoliko, pwede ko na sabihin sa Panginoon, Lord, I've done my part. Pwede nyo na akong kunin. Pero hindi ako pwedeng kunin ng Lord malibang na accomplish ko yung kanyang kalooban. Sana ganoon din sa iyo, kaibigan. Magdasal ka, ispatan mo rin sa parokya, sino ba dyan ang tutom sa Ginoo? Sino ba dyan ang faithful sa Lord? Sino ba dyan yung nagpapakita ng interest matuto? Yun yung mga dapat hanapin mo eh. Okay? Hanggat maaari,
kung po pwede, mas bata sa'yo. Halimbawa, ako 54 na ako. Ang pwede kong turuan, yung kasing edad ko, mga 50s, pwede yan. Pero kung gusto mo talaga meron kang proper authority sa mga tinuturuan mo, mga nasa 30s, yan. O kaya 40s. Kasi mas matanda ka sa kanila at yung iyong authority bilang kuya ay naandun eh. Plus meron kang proper theological training. Importante ho yun, mga kapatid. Hindi ka pwedeng basta-basta makapagturo kung wala kang proper training. Hindi yan basta-basta yung pagtuturo. Kaya nga ho, si Brad Calix ay may opportunity lang na sinasanay tayo bilang katekista. At mag-graduate po kami by March, Lord willing. Cycle A pa lang yan. Meron pang Cycle B, Cycle C. At meron pang institute. Liban po dyan eh. Lahat po yan, ako'y nagdadasal na matapos ko yung training. Pag natapos ko yung training, siyempre, legit ka na katekista. Hindi ka basta-basta na nagtuturo ka lang na wala kang proper authority at proper training. Importante yun. May authority ka, merong proper training. Of course, yung authority natin, galing kay Bishop yan eh. At nababakapan yan ng ating pare. So, importante yun. Kasi ganun ang Katoliko eh. Hindi tayo basta-basta na kikilos na walang basbas ng pare at yung basbas ng bishop natin, ng obispo. Yun po tayo, ganun tayo pag kumikilos tayo sa ministry natin. Okay? So, mga kapatid, mahalaga po ito. Ano yung pwede mong maituro sa mga susunod na salinlahi bilang pamamahayag ng pananampalataya sa diwa ng pagkakaisa ng mga magkakapatid at sa pagdaraos ng liturhiya at panalangin. Mga kapatid, mabigat kasi yung pagtuturo. Hindi lahat ng mga Katoliko ay binigyan ng charism sa pagtuturo. Yung iba sa atin, ang binigay sa inyo ng banal na espiritu ay pag-invite ng mga tao na dumalo sa misa, yung mga kaibigan nyo, mga greeters sa simbahan. Iba-iba tayo ng ministeryo eh. Yun ang lakas mo eh, yung mag-invite ka ng mga kaibigan mo, dalhin doon sa simbahan, introduce mo kay Father. O iba naman yung lakas ng bawat isa sa atin. Ako po, dahil dati tayong pastor, yung binigay sa atin ng Lord ay yung pagtuturo, pag-aalaga ng tupa. So yun po yung ating ating role na itutuloy lang natin dito sa simbahang Katoliko, yung pinaka-ministeryo natin. Ibig sabihin, kung ano man ang inyong spiritual gifts na binigay ng Banal na Espiritu sa inyo, pagyamanin po ninyo at gamitin po ninyo sa ministeryo. Ipapahayag natin ang pananampalataya sa diwa ng pagkakaisa sa mga kapatiran at magdaraos po ng liturhiya at panalangin. As I close, may talata rito Acts 2:42. Ito pong sabi sa wikang Banyaga, they were faithful to the teaching of the apostles, the common life of sharing, the breaking of bread, and the prayers. Now, sino po itong binabanggit na they? Sino po itong they, mga kapatid? Ito po yung mga nabautismuhan o nabinyagan. Tignan mo ang konteksto sa talatang 40. Ang sabi rito, with many other words, Peter gave the message and appealed to them, saying, save yourselves from this crooked generation. Na verse 41, ang sabi po so those who accepted His word. Now, sino yung tumanggap ng salita? Mga lalaki at babae probably. Kaninong salita? Yung preaching ni Peter. Ano po ang ginawa doon sa mga tumanggap ng salita? They were baptized. Ang sabi po doon, some 3,000 persons. Now, hindi niliwanag kung lalaki o babae, pero plural.
persons. Ilan po? 3,000. 3,000 persons were added to their number that day. Sa panahon pa ni Pedro, may nag-i-exist na community na tinatawag nating church, mga kapatid. May malinaw na church noong una pa man. At si Peter ay isa sa mga haligi ng simbahan noon pa man. Diyan sa Acts chapter 2. Dito sa talatang to, makikita mo yung kahalagahan ng baptism. Na ang baptism ay bahagi ng kaligtasan. No ako'y pastor pa, hindi yung kanyang paniwala namin eh. Ang baptism po ay isang paraan lang para maging miyembro ka sa local church. Ganun lang ho yung pagkaunawa ng Protestante at Evangelical dyan. Simbolo yan, simbolo. Opo, simbolo yan. Maski na hindi ka nabautismuhan, pwede kang pumunta sa langit. Yan po yung paniwala ng born again, Protestant at Evangelical. Pero may mga kaibigan ako na Church of Christ, hindi yung Iglesia ni Manalo ha, may Church of Christ akong kaibigan na ang paniwala nila, yung baptism ay bahagi ng kaligtasan. Hindi pwedeng hindi mabautismuhan o mabinyagan sa konteksto ng Katoliko ang isang tao para maligtas. So dito makita natin dito na nauna yung pagtanggap ng salita nung pangangaral. So importante may tumatanggap ng salita. May nangangaral. May nangangaral muna ang proseso. Pangalawa, may tatanggap ng pangangaral. Pangatlong proseso, may dapat gagawin yung mga tumanggap ng pangangaral. Ano po dapat nilang gawin? Tanggapin ang pangangaral. Pangalawa, magpasyang magpabinyag o magpabautismo. O ano nangyari nung sila'y nabinyagan, nabautismuhan? Sila po ay nadagdag doon sa bilang. So yung church membership noon pa nag-i-exist na. Although sa Katoliko parang walang ganyang church membership eh. Pero ang alam natin, pag once na ang tao ay nabinyagan, matik na yon na nagiging miyembro siya nung parokya at nung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. They were added to their number that day. Question, anong klaseng bautismo o binyag ang ginawa dito? Ito ba ay immersion? Tandaan mo, 3,000 to. Parang malabo ata ko immersion yan. 3,000 yan eh. Okay? Sabi ng mga Bible scholars, probably ang ginawa dito ay yung bang sinaboy, yung tubig. Mabilisan yun eh. Sinaboy na lang. Di ba sa Katoliko, ganyan eh. Pagka may mga birthday, pinagdadasal yan every first Sunday, di ba? O lahat ng may birthday ng ng March, o malapit na March, di ba? First Sunday yan. Papuntahin doon sa harapan sa altar. Tapos yung pare, may yan eh, may blessed water, holy water eh. O palagay ko yun ang nangyari no sa 3,000. Now, sabi nila, hindi naman daw importante kung anong mode of baptism. Ang mahalaga dyan maliwanag kung ano ibig sabihin yan. Okay. As I close mga kapatid, ito pong pangatlong paragraph na ito ay napaka-importante po nito. Kung isa-summarize po natin to mga kapatid, meron tayong trabaho bilang Katoliko. Ang trabaho natin ay ipangaral ang salita ng Diyos sa susunod na henerasyon. Yun po yun. At Lord willing, itong pagbabahagi natin ng Ebanghelyo, itong ating evangelization, nakasama yung discipleship. Magkasama yan ha. Inseparable yung evangelization saka yung discipleship. Magkarugtong yan. Hindi mo pwedeng paghihiwalay niyan. Although magkaiba yan, pagka ginawa mo, pero ganun yan eh. Ganun. Ganun yan. Ang evangelism and discipleship. Magkasama yan. Para matatag ang Katoliko. Pasinin mo yung mga Katoliko na hindi dumaan sa proseso ng katekismo. Yung sumabay lang sa Agos, kasi ang kanilang lola at lolo, Katoliko,
naging Katoliko sila. Pero wala talagang pundasyon. Pag ganong-ganon yung Katoliko eh. Madali silang mapunta doon sa Protestante kasi wala silang pundasyon. Yun yung nakita kong problema natin. Na dapat trabahuhin natin yan. Siyempre, magsimula yan kay Bishop. Makita, ma-discern ni Bishop yan. Ito pala yung problema. Tapos, ipasa niya sa mga kaparian natin. At yung mga kaparian natin, makita nila ito. At yung role natin bilang laiko, napaka-crucial. Sinong gagawa nitong massive evangelization na ito? Hindi naman na ito pwedeng gawin ng pari natin kasi nakatutok na sila sa parokya. Ang gagawa talaga niyan basically, mga laiko, tayo. Kaya kapatid, yung ating trabaho malaki. Ngayon kung di ka seryoso bilang Katoliko, paano mo magagawa itong pangangaral? Kung nakatutok ka lang sa negosyo mo, nakatutok ka lang sa personal development mo, hindi naman masama yan. Pero ano ba yung pinagagawa ni Lord? Yun eh. Kung meron ka na lang 1 taon para mabuhay, ano yung ambag mo sa evangelization? Kontento ka na ba na haharap ka sa Diyos, ikaw okay ka, pero yung kapatid mo, hindi mo na share ng ebanghelyo? May tropa ka, may kamag-anak ka, may kasama ka sa trabaho na hindi mo nga nakakausap tungkol sa Panginoon? Anong ambag mo sa evangelization? Yun ang tanong eh. Meron ka bang ambag sa susunod na generation? Sa mga anak ba natin? Naturuan ba natin ng proper? Mabigat yung responsibility natin kaya wag natin tong ismulin. Matindi yung matindi yung ating pananagutan. Kaya nga dito, nasa prologue pa lang tayo. Wala pa tayo sa proper na pinag-uusapan ng catechism eh. Prologue pa lang tayo, kapatid. Sa unahan pa lang. Ito yung catechism natin, oh. Oh. Makapal po yan. Baka kamamatayan ko na lang to, hindi pa natin to natapos eh. Pero maganda po niya, nagsimula tayo. At least nasabi po ng iba sa inyo, teka muna, nung nabubuhay pa si Brad Calix pinaulit-ulit niya sinasabi sa atin eh. Binabanggit niya na meron tayong 5 goals pala eh. Tandaan niyo yung goals natin ha. Number 1, to have an informed minds. Ma-inform yung mind natin. Pangalawa, we would like to experience yung growth natin. Yung ating personal walk with Jesus. Tandaan nyo yan. Pangatlo, yung maturity natin with humility. No? Importante yan. Nagmamature ka kay Lord pero nagiging mapagpakumbaba ka. Ika-4, it will lead us doon sa worship sa Panginoon. At pang-5, siyempre kinakailangan maglingkod ka. Yang 5 na yan, magkakasama yan. Wala kang tatanggalin dyan. Yan yung proseso. Hindi ka pwedeng lumaktaw sa process. Hindi magiging mabunga yung Christian life bilang Katoliko pagka nilaktawan mo yan. Hindi pwede lumaktaw. Yung Katoliko na dumaan sa tamang proseso, matatag yan. Maski na anong gawin ng mga Protestante at Evangelical dyan, firm yan sa Panginoon. Alam niyang ipaglaban yung pananampalataya niya. Kakaibiganin niya yung mga yan. Kasi hindi naman sila kalaban sa totoo lang eh. Pwede naman tayong ma-invite di ba? Pero bago ka ma-invite o magpa-invite, dapat matatag ka sa pananampalataya. Baka matuwa ka dun sa kanilang praise and worship. Next Sunday, wala ka na sa simbahan mo. Nandun ka na sa kanila. Kasi wala tayong praise and worship di ba? Hindi naman tayo mga El Shaddai di ba? Mga old school tayo di ba? Talagang misa as in misa. Although mga tropa natin yun mga El Shaddai, kasama natin yan, mga Katoliko rin yan mga yan mga charismatic Catholic, di ba? Sila grupo ni Bilarde, di ba? Yun, tropa rin natin yun Pero sa atin, sa parokya, wala tayong ganon. Tahimik yung worship natin di ba? Tahimik Doon tayo nasanay tayo dyan Ako wala akong problema dyan. Okay, mapakarismatic ako, walang problema. Pero tandaan mo, importante
importante yung emosyon, pero hindi yung emosyon yung maghahari sa buhay mo. May part lang yan, ha? Importante dyan. Etong isip natin, puno ng salita ng Diyos yan. Alam mo kung saan ka tatayo pagdating sa doktrina. Alam mo yung aral na simbahang Katoliko. Kaya sina-challenge ko kayo, bumili kayo nito. Catechism of the Catholic Church, ha? Kung ikaw ay talagang legit na Katoliko, may desire ka mag-aral. No, kung di ka legit na Katoliko, pababayaan mo lang relasyon mo sa Panginoon eh. Kasi ano ka lang eh, sabihin na natin na sumabay ka lang sa agos eh. Kung tatanungin ka, hindi mo masasagot talaga yung mga major questions. Malabo. Kasi hindi ka dumaan probably sa tamang proseso. Hindi ka na dumaan sa katekismo. Hindi mo naintindihan bago ka nag-commit sa Panginoon Diyos. Walang ganong proseso. Napakahirap po nun. At majority ng mga Katoliko sa Pilipinas ganon. Walang tamang proseso. Bigla lang. Nasa na sila ngayon? Nasa na? Kaya po yung mission ni Brad Calix, alalayan dahan-dahan ng mga Katoliko, ibalik sa tamang daan. Balik tayo sa tamang proseso. Sama-sama tayong mag-aral upang sa ganun, magkaroon tayo ng proper understanding at para maipasa natin to sa iba. Kasi pag hindi clear sa yung isang bagay, mahirap ipasa yan. Mahirap ipasa yan. Kung wala kang sense of direction sa yung spiritual life, paano ka magjo-join sa iba? Sasabihin mo sa kanila, ay bro, halika sama ka sa akin, let us journey together sa Panginoon this year 2025. Hindi mo magagawa yan kung wala kang sariling hindi ka sigurado sa direction mo bilang Katoliko. Makatulong itong ginagawa natin. I hope nakakatulong po ito. Magkaroon tayo ng reflection. Ha? Bago tayo matulog mamaya, tignan mo yung sarili mo. Nasaan ka na ba talaga sa relasyon mo sa Panginoon Diyos? Totoo ka bang Katoliko na may takot sa Diyos? O sumasabay ka lang sa motion? Legit ka ba na Katoliko na may relasyon kay Kristo? Maliwanag ba sa iyo yun? Maliwanag ba sa iyo na sundalo ka ng Panginoong Yesus? Na ikaw ay missionary? Ngayon, kung malinaw sa iyo yan, anong ginagawa mo? Part ka ba ng evangelization? Nakikibuhat ka ba ng pasanin ng pag-iebanghelyo? O ikaw yung pabigat? Kaya hindi tayo makasulong. Kasi kung makapit ka lang pambigat ka lang dapat makikitulong ka. Makipasan ka sa ebanghelyo. Mag-share ka. Makakatulong yan kung babalikan mo relasyon mo sa Panginoon. Mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Magkakaroon ka ng kopya ng Catechism of the Catholic Church. Sasama ka sa mga pagsasanay para alam mo yung ituturo mo later on. Malaki pong tulong yan mga kapatid. Alas 8:47, mga kapatid, yung bisita natin ay nagkaroon po ng biglaan po Opo, dapat meron po tayong bisita ngayon. Pag-uusapan yung PREX. P-R-E-X. Opo. Taga-Taytay Rizal po mga alas 7 po, nag-chat sa akin. Sabi ni bro, pasensya ka na. Sabi nung kanyang chat, unavoidable circumstances, sabing ganon. Hindi ako maka-join sa broadcast mamaya sa ikalawang segment. Pasensya na, sabi niyang ganon. So kaya medyo hinabaan ko po itong aking sinasabi kasi para lang makover natin yung time para sa gabing ito. Hindi ko po alam kung kailan po siya magiging available na talagang sigurado na. Maganda po kasi na malaman din natin ano ba yung PREX na yon. Okay? Ano ba yung PREX? Abangan na lang po natin para mas exciting ng konti, no? Ayoko sabihin sa inyo kasi ayoko ma-preempt yung sasabihin ng kapatid natin Although may idea po ako doon. Pero sige lang, pagdasal natin siya ha. Ang pangalan niya ay sayang hindi natin siya ngayon Si Acero Obilio, si Gary Joy. Oo.
Si Gary Joy, taga Taytay Rizal po. Dati po siyang Southern Baptist. Opo, yan. Maganda sanang mapakinggan natin eh. Sige, di bali po at hanap po tayo ng eksaktong araw para po dyan. Sige. So muna ako mga kapatid, bukas magkikita ho tayo alas 6 pa rin ng umaga. Ipagdasal po ninyo ako sapagkat dire-diretso pa rin po yung ating pagsasanay bilang katekista sa Sacred Heart Seminary sa Bacolod. Gagraduate po kami yung batch namin by March, no? Kada Sabado po yung klase namin, alas 9 ng umaga hanggang alas 3. At iba't ibang mga pariho, yung aming tagapagsalita, ang iba sa kanila ay mga seminarista, ang iba sa kanila ay mga matatagal ng katekista. So, yun po yung tatlo na iba't ibang mga resource speakers po namin. Pinakasentro po talaga yung Catechism of the Catholic Church. Minamaster po namin yon. Kaya panalangin nyo si Brad Calixto na matapos natin lahat ng mga pagsasanay sapagkat yung desire ng heart natin ay to be a permanent deacon ng Roman Catholic Church dito sa Bacolod. Kaya pagdasal po ninyo yung desire ng heart ko kung ipapahintulot ng ating Panginoon. Alright, greetings muna tayo sa ating mga kasama ngayon. Si Darling May Peñaflor, si Bongga. Kapatid, salamat for joining. Salamat sa pag-share ng video. Sa akin may bahay, kay Annalyn, maraming salamat ma. Kay Pastor Renante Dolono, maraming salamat for joining. Kay Pastor Rolando Piñote, sino pa ba? Si Bobby Taruk, bro, salamat. Sabi ni Bobby, katungkulan po natin na ibahagi at ipalaganap ang pag-ibig at mabuting balita ng Panginoon. Panginoong Yesus bilang bahagi ng kanyang mistikong katawan dito sa lupa, ang Santa Iglesia. Salamat, Bobby. Kay Isabel Gose Valientes, maraming salamat po. Salamat for joining, Isabel. Si Boy Edmundo Oyaw, maraming salamat, bro. God bless sa buong pamilya. Kay Ordinaryong Katoliko, salamat sa pag-share ng video, kapatid. Kay Sir Bingo Bangues Villahermosa, media practitioner po ito na Action Radio. Salamat, sir, sa pag-join sa ating broadcast. Kay Pastor Balfano Sr., mga kaibigan po natin to sa Spin Media. Maraming salamat, Kuya Bal. Opo. God bless po sa inyong ministeryo. Sa Jensen, Pastor? Oo. Sino pa ba? Si Pastor Domingo Bohos. Ito po yung mga kaibigan po natin ito. Opo, salamat. Sabi ni Kuya Bingo, good evening brother, more power to your program. Greetings from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Maraming salamat Kuya Bingo ha. Opo. Si Raydan Garcia, maraming salamat bro for joining. God bless sa buong pamilya. Kay Alan Janeta dyan sa Hungary. Maraming salamat bro Alan. God bless sa trabaho dyan ha. Samahan ka ng Lord. Si June Montes Arimado. Good evening po bro at sa lahat, sabi ni June. Salamat sa Arimado family ha. Kay Ate Sonetsena, salamat po sa pag-share ng video. Si kapatid na Emmy Regalado Sumaribos. I think mga kamag-anak namin to sa Catanduanes eh. I'm not sure. Pero salamat for joining po. Kay Junior Coronel, sabi niya, good evening bro, watching from Buhangin, Davao City. God bless. Salamat Junior ha. Pares pa tayo nung Junior din ang aking ang palayaw ko eh. Si Leo Bermudo Jr., maraming salamat po. Si Dudes Mamhi Buds Jan. Okay. God bless bro Calix. Amen bro. Kaya I think pastor din ito, si Edmark Sabordo, kung di ako nagkakamali, Alliance. Maraming salamat po. Si Dion Gallenero, maraming salamat po sa pag-join. Si Ate Yang Montejo, Pipito Barbon, maraming salamat bro. Ang Vice President po ng Catholic Faith Defender dyan po sa Granada, maraming salamat. Meron pa ba akong hindi nabanggit?
Okay. Parang wala na. Parang merong isa. Si Boy Edmundo Oyaw, maraming salamat po. Meron pa ba? Let me see. Parang wala naman na. Okay. Alright. Time check natin, alas 8:54 ng gabi mga kapatid. Maraming salamat. Suportahan po natin yung ating YouTube channel ni Brad Calix, ang State of Grace TV. Please subscribe. Nandun po lahat yung mga videos natin. Yung ating mga videos noong December 4 last year. Dire-diretso na po yung ating mga gospel reflections. Even yung kasal po namin sa Katoliko ni Mrs., nandun na nilagay ni Brother George. Siya po yung responsible sa mga pag-upload ng mga videos natin. Kaya maraming salamat, George, for uploading yung ating mga videos. Okay. Sige po tayo manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito. Salamat sa mga pastor na mga kaibigan ko na sumubaybay sa broadcast. Ako'y nagdadasal para sa kanilang mga ministeryo. Samahan niyo po sila, ang kanilang mga pamilya, at sana nga po ay ma-accomplish nila yung pinapagawa niyo para sa kanilang ministry. Nagdadasal po kami na maging matagumpay ang kanilang mga pagpapastor. At si Kristo pa rin ang maging sentro ng kanilang mga paglilingkod. Pinagdadasal namin si Pope Francis sa kanyang sitwasyon. Hindi namin alam kung anong balita, latest. And Lord willing, bukas meron kaming balita tungkol kay Pope Francis. Kayo po ang nagbibigay ng extended na buhay at kami nagdadasal para sa kanya, makarecover siya sa kanyang karamdaman. Tulungan niyo po ang mga kaparian at ang aming Bishop Patricio na probably ay bumabiyahe o baka nakabalik na sila mula sa Cebu papunta ng Negros sa kanilang taunang retreat ng mga kaparian dito sa Diocese ng Bacolod. Ingatan po niyo sila para sa mga preparasyon, para sa misa sa linggo. Kami nagdadasal po ng inyong patuloy na gabay sa bawat isa ng mga nandito sa broadcast tonight. Samahan niyo kami na ma-enjoy namin ang aming relasyon kay Kristo. Mas lumalim pa ang aming pagkaunawa sa Catechism of the Catholic Church. Maganda po kasing maintindihan to ng dahan-dahan upang ma-absorb namin to para ma-share namin to ng dahan-dahan din po sa mga kapatiran. We are praying for growth at mga tunay na disipulo ni Kristo within the Catholic Church. At yun po ang misyon ni Brad Calix na tignan, i-identify sino yung mga seryoso na mga tagasunod ni Kristo within the Catholic Church. At yun po yung tututukan, palalakasin, ibabahagi sa kanila ang mga essentials of faith, paano sila mag-grow sa Panginoon Diyos, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, paano tamang proseso ng pagbabahagi ng salita ng Diyos na hindi na kinakailangan pang lumabas ng simbahan. Nagdadasal po kami na magkaroon kami ng impact sa aming society. Tulungan niyo po ang bawat isa na mag-involve kami sa evangelization ng kanya-kanyang parokya. Sa komunidad kung saan kami nakatira, tulungan niyo kami na ma-encourage namin ang ibang mga kaibigan na mag-join din na kasama po namin. Salamat po sa opportunity, Lord, na binigay sa amin at nagdadasal kami, Lord willing, mamaya sa aming pagtulog ay makapagpahinga kami ng maayos at bukas po ay magigising po kami para sama-sama na naman naming pag-aralan ng inyo pong salita. Patuloy niyo kaming tulungan na mamuhay ng may kabanalan, may takot kay Kristo, na mamuhay ng may kabanalan na inasikasong aming mga pamilya. Maraming salamat po sa mga napag-usapan namin sa gabing ito. Pag-pray namin yung aming tagapagsalita patungkol sa usapin ng PREX. Sana ho magkaroon na siya ng
ng tiyak na panahon para po maikwento sa amin ang ministry po na yon sa parokya. Binibigay po namin sa inyo ang mataas na papuri, Ama, sa gabing ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Lord willing, bukas alas 6 ng umaga, magkikita ho tayo hanggang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn, ako po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Maraming salamat once again sa mga pastors na nandito sa ating broadcast. Samahan po nawa kayo ng Panginoon Diyos sa inyong ministeryo. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare po yung ating video, mga kapatid. And bye for now.